Hi Pisces! Anong swerteng negosyo o career ang para sa'yo ngayong 2025? Bagong taon ng 2025, nasaan ang swerte mo? Astrologically, unahin natin ito. Mag-share muna ako sa inyo ng ilang info in regards dito. Si Jupiter ang ating sinilip this time dahil siya yung tinatawag na planet of luck, expansion, and wealth. In 2025 po, Jupiter will stay on your 4th house in the first half of the year. Okay, and then it will enter your 5th house in the second half of 2025. So 4th house, na mas practical tayo. Anong trabaho yan, Moonchild, or negosyo? 4th house, anything related sa iyong pamilya. Your 4th house of home and family. Ang lawak na naman. Bawat houses, guys, napakalawak. So, depende ito kung saan nyo talaga nanaisin. Bilang 4th house, it's all about your emotions, your feelings. So, trust your feelings, kung saan kayo hinihila, nung puso nyo, nung comfort, kung saan kayo komportable, merong security, stability, comfort food, why not? Ito, unahin natin, ipasok natin. Halimbawa po, meron kayong secret recipe sa inyong tahanan, especially your mother, okay? Or anyone sa family na umaangat yung feminine energy. Halimbawa lang naman, meron nga kayong isang special recipe kung saan kayo lang yung nakakaalam, pero ang sarap-sarap. Parang ang dami nagtatanong, anong sikreto ng iyong menudo? Menudo na naman. Halimbawa lang naman po, why not gawin nyo itong business together, o yan yung papaangatin yung negosyo. Maaring meron pong special sa part na yan. Merong growth. Okay, Pisces. Ano pa? Why not? Bilang 4th house of home, kung meron kayong plano na magnegosyo bilang isang pamilya, ayan, kumbaga pagtutulong-tulungan nyo ito, or work from home ba ito? For some of you, maaaring magbibigay din ang negosyo or trabaho ng nasa bahay lang. Kahit pa nasa bahay lang ay merong katatagan or mapapaangat nyo yung growth. Again, Jupiter, the planet of luck, is still currently in your 4th house of home. Until first half ito, guys. Okay? Yung ganun. Bilang example lang ni Moonchild. Pero any job din po na may kaugnayan sa real estate or sabi ko nga, tahanan. Baka naman ito ay magpapatayo ang ilan sa inyo ng inyong apartments. Why not? Or kung kayo mga real estate agents, may magandang posibilidad po. Makakabenta kayo. Wow, sana all. Or, yes po, alam ko, kanina ko pa naman mention, a teacher, a mentor, counselor, kasi natural yan sa 4th house. Magaling, lalo may hugot sa inyong mga puso kung paano kayo magbibigay kahit sa simpleng pagpapayo, mapakikinggan kayo. Okay? Or a job na may kaugnayan sa tahanan. Ang lawak, ano? Could be a designer, an engineer, why not? Or a gardener, why not? Diba? Ang lawak kasi sa 4th house, guys. Sabi ko nga sa inyo, kung nasaan ang puso nyo, sundan nyo. Kasi malakas ang pakiramdam nyo. Pisces especially. So, follow your heart, trust your guts, kung anong negosyo yan, gawin mo. Anything food business, pwede rin. Okay? So, ano pa ba? Since sa first half, yun ang mag-highlight, second half of 2025, Jupiter will enter na your 5th house. Isa pa tong malawak. Anything career-related to children. Yes po, 1st house, unang-una na dyan. Children or sa pagbe-baby. Paano yun? Paano yung Moonchild? Hindi, why not? Isa kayong or para sa ilang estudyante pala ngayon na nag-iisip ng kurso na gustong gawin,
Professional mother, father, why not? Children, andyan yung fun and games, any negosyo na may kaugnayan dyan, an entertainer, okay? Actually, fun and games. Ito, hindi kailangan po mag-apply agad-agad or sundin, pero sa 5th house, dyan po pumapasok ang, speaking of games, lottery games or pagdating sa gambling, hindi ko hinihikayat pero dyan po talaga nandyan yan sa 5th house, okay? Baka merong something lang kayo dyan, especially on the second half, Pisces. Okay, kung saan kayo natural, pagdating sa arts, music, or sa inyong mga creative side, aangat yung mga, creativity, yung pagiging, as a Pisces, natural to sa inyo. So, higit pang magbibigay diin. Kung gusto nyong maging isang aktor, isang actress, yes po, nasa 5th house yan. Okay. Pagdating sa entertainment, sa arts, music, as I've mentioned, or a writer, yes, napakalawak. Pagdating sa inyong mga passion, yung inyong mga inner calling, kahit sa simpleng hobby lang po ito. Yung mga hobby nyo, pwede nyo yung gawing career. Kung ano pa man yan, maging ano pa man yan, or even pagdating sa sports, saan yung hilig nyo, baka part yan ng negosyo kung saan kayo pwedeng mag-grow. Why not? Coconut. Ayan ang umaangat sa inyo. Kung saan kayo parang hindi nagtatrabaho kasi na-enjoy nyo at mahal nyo ang inyong ginagawa. Pisces, kuha tayo ng advice para sa inyo. Saan magandang mula dito sa ating ilang na pag-usapan, anong kailangan marinig ng mga Pisces? Message. Pagdating sa work, business, anong kailangan marinig ng mga Pisces ngayon? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Diretsahan po sana. Okay. Uy, sandali. Bakit bumabagsak kanina pa si 10? This time, 10 of Swords. Hindi kailangan laliman, katakutan, patawarin po sa ilang ingay. 8 of Cups. The Wheel of Fortune. Ayan na si Good Luck. Knight of Wands. Okay. Ito, maaring ito yung mga or negosyo, trabaho na somehow wala namang madali. Pinaghihirapan talaga. Or kung ito ay isang bagay, posisyon, negosyo, na gusto niyo nang matagal yun ang gustong gawin, puntahan, lakarin. Pero napupurnada. Somehow, okay? Hindi nyo ito napapanindigan o hindi kayo nabibigyan ng pagkakataon. Actually, meron ako nakikitang ilang behind the scenes work dito. Pwede rin. Or, yun nga Wheel of Fortune, guys, tinapos na tayo dito. Jupiter, parang si Jupiter ito, nasa inyo ang good luck. May something luck, lalo kung paninindigan, nagpapaangat din talaga yung mga mahal nyo or gusto nyong gawin. Sabi ko nga, pagdating sa inyong mga roots, kung sino kayo growing up or ancestry business ba ito? Ayan, patawarin sa ilang ingay. Dito meron ako nakikitang support. The Knight of Wands. Okay? Hindi kayo dito nag-iisa. Relate ito, sabi sa akin na mention, sa ilang support mula sa pamilya. Or sabi ko nga, business family. In a sense na mabibigyan kayo ng emotional support din. Ayan. Okay. Wag lang kayong ditong baka paunahan kayo ng takot, lalo pa kung meron na kayong ilang pinagdaanan sa negosyo before na hindi ganun kadali. Dahil parang ayaw nyo nang sumubok. Kasi sabi ni Moonchild, sumubok ako ng sumubok. Syempre pa, sa bawat negosyo, sabi nga nila, you should always know your business bago ka magbibigay ng aksyon. Siyempre pa, if this is something investment na may kaugnayan or may kaakibat na pera, ayan. Kahit nga sa simpleng enerhiya lang ay, diba? Siyempre, kailangan alam mo rin yung bawat iyong papasukin. Walang pagmamadali po. Huwag kayong magmadali. At dito, ma-experience nyo sa akin nakikita yung creativity, yung love, yung passion, and yung pleasure.
Okay, marireceive nyo lalo pa kung sabi ko nga, mapapaangat nyo yung passion, yung init, Knight of Wands, kung saan kayo higit na natural, or kung saan kayo hinihila ng inyong mga inner calling. Ayan, maganda yung flow, as long as gagamitin nyo rin marahil itong ilang, the Ten of Swords kasi ay narito, Eight of Cups, itong ilang lessons learned in life sa pagnanegosyo, trabaho, na nabaon ng ilan sa inyo. Kaya marahil umangat yan. Kumbaga, hindi kayo mananatili doon, dadaan kayo sa recovery, unti-unti, at dito, ayan, luck is on your side pagdating sa aking ilang na-mention. Kumbaga, paniwalaan nyo pa rin ang inyong mga sarili sa kabila ng ilang pinagdaanan ng ilan sa inyo na hindi ganun kagaanan. Unti-unti, take everything one day, one step at a time. Ito yung umaangat na swerteng negosyo, trabaho para sa inyo ngayong bagong taon 2025, Pisces.